Alright mga boss, mga ma'am, mga sir. Meron akong ipe-present sa inyo na property. Maganda. Yung mga naghahanap po ng may ilog, no? Actually ito. Itong area na yan, kilalang resort po yan dito sa San Narciso, Zambales. Yan. Yan, nakikita niyo dyan sa drone. Yan, di ba may swimming pool. Merong reception area siguro yan. May mga kubo-kubo dyan sa tabi ng ilog. Isa pong ano na yan, isang kilalang resort na yan dito sa San Narciso. Itong kinakatayuan ko, nilalakaran ko, ito po yung binibentang property. 5,405 square meters. Clean title. Excuse me. Titulado po. And what's interesting is, yan yung ilog. Ito part ng ilog to actually. Yun, nakikita nyo may mga water lilies. Makikita nyo may dalawang posting nakatayo. Yung isa nakatumba sa tabi ng bakod. At yung isa nakatayo. Yun po yung muhon. Nandoon sa ilog. No? Actually, nandoon sa river bank. Na slang. Nasa river bank po yung dalawang poste. 15 meters ang haba niyan, tingin ko. And darito oh. Now here, itong area na tinakatayuan ko, ito, dito, ayan. Step tayo baba, yan. Mataas. Mataas ito, ayan. Okay, about 1 meter, or, tama, about 1 meter ang taas. Or about 0.8 meter ang taas niya. Yun. Then ito, mababa. Tapos, may mga tanim na kamote, oh. Ang kasarap na ito. Oh. Ang lusog ng mga kamote niya. Ang ganda kasi ng lupa. Tapos meron ditong upo. Ang ganda mag-farming dito mga boss, mga sir. Wala kayong problema sa patubig. You know why? Kasi po, may tanim na pala dito. Ayan, may tanim na. Oh. Kasi po, may tubig na dyan. Lagi pong moisture tong lupa. Oh. Ayan, oh. Very loam soil. Ang ganda ng lupa niya. Oh. Yan. Yan ang pinakamainam po kapag magtatanim kayo ng mga vegetables. Fertilize nyo na lang yan. Kasi ang problema naman sa ganitong medyo mataas ang sand na loam soil ay madaling bumagsak ang nutrients. Pero makikita ninyo ang ganda ng pagkakatubo ng mga damo. Usually yan po ang sign na mataba ang lupa, fertile. No? Magandang biodiversity. Tapos ito na po yung sakop nyo na ilog. Yan. Nice. Oh. No? Marami lang siyang water lily. Pero kapag ito mapagtsatsagaan, pwede nyo naman itong patanggal eh. Itong water lily. Every year po kasi talaga ganyan yan. Tapos pagdating na naman ng tag-ulan, tinutulak na naman sila doon. Pero this is a good maganda daw itong water lily kasi nakaka-prevent ito ng parang, alam nyo na, pagiging stagnant ng river. Binabahayan po ng isda yan sa ilalim. Yung water lily. Okay, yan o. Pwede nyo naman pa-scrape yan, patanggal. Or parang added attraction nyo na rin kung hindi naman kayo maglalagay ng paliguan dito. Kasi, I don't think na advisable pang paliguan to. Magiging ano lang to, parang view na lang talaga, no? Tapos yung ambience, yung ihip ng hangin, yung feeling na nasa tabing ilog ka, iba po kasi, parang nakaka-rejuvenate. And then maglagay na lang kayo ng pool dito, kagaya ng ginawa sa resort na yan. Strictly for, ano na lang to, for the views, no? for what you call that? For the ambience, for a spectacular scenery dito. Ganda. Pwede rin kayo magpagawa ng kubo dyan. Lagyan nyo sa gitna. Kasi hanggang dun po yung property. Ayun, no, nakita nyo yung poste na yellow na yun. Yung pipe na orange pipe, may semento po yan sa gitna. Yan ang nagsisilbing muhon niya. Yung isa dun natumba. Yan. Okay. So mula dyan, dire-diretso. Papunta doon.
Nice, di ba? Napakaganda po ng potential ng property, mga boss, mga ma'am, mga sir. By the way, ito, hindi po yan, kapag malakas ang ulan, usually ang tubig andito lang po. Yan. Pag malakas ang ulan, medyo lumulubog tong lugar na to siguro. I don't know yet, no, kung hanggang saan, pero tingin ko hindi naman ganun kataas kasi may mga bahay dyan, no. Ayan, no. Ito, oh. May mga bahay kung talagang bumabaha dito ng napakadelikado, di wash out na sana yung bahay na yan, di ba? Pero hindi tumataas lang siguro kasi sa Zambales naman ganoon, tataas lang konti pag malakas ang ulan. May mga lugar na tumataas ang tubig pero nawawala din agad. Tapos wala siyang current, bumabagsak lang siyang ganoon. Okay? So, yung resort, kagaya ng resort, tignan niyo, nag-invest naman siya diyan. So, ilang taon na rin yan nandiyan, di ba? Kaya itong ilog na to, maintain lang po yan, ganyan lang talaga yan. Natural natural place niya na siguro talaga yan. Alright? Yan. Now, kung nga hanggang doon pa yung property ninyo, siguro pwede pa kayo mag-reclimate ng kaunti dito for as long as hindi nyo naman i-impede yung flow ng river. Actually, hindi naman siya nagfo-flow para siyang para siyang lake. Okay? Alright. I mean, hindi naman siya, tama, wala siyang flow, wala siyang parang current. Alright. Ang ganda ng lupa. Sabi ko nga sa inyo, uso ang dito, kamote sa Zambales. Yan. Madali kasing alagaan. Matagal ang storage kapag ka-harvest. 'Di ba? Pwede mong i-hoard ng konting panahon para tumaas ang presyo. Yan. Marami na rin po namimili ng kamote dito. Coming from Pampanga at Bataan yata. Ito na yung property, mga boss, mga ma'am. Sir, papakita ko sa inyo dito yung yung kanyang boundary. May sampalok, may bayabas, pasok yan. Ito, ang laki na, matanda ng Madre de Cacao, no? Okay. Dito, meron kayong maliit na parang malilim, may mga puno kagaya niyan kay Mito. Yan. Merong malaking puno ng inya, may mangga. Nandito yung mohon. Okay, sa kabila niyan, kalsada, temporary road po yan. Pero ang actual na road po sa plano ito, 6 meters pa ganyan. Dire-diretso yan doon papunta sa may resort. So in the meantime, habang wala pa naman nagde-develop dito sa kabila, yan ang ginagamit na road. Access dun sa resort at access dito sa property. Wala kayong alanganin na baka someday masarahan kayo dahil may ibang property dito dahil nandiyan ang access road, pag ganun. Nandito po ang kalsada. Yan. Pag ganun. Tapos yung kabilang frontage niya, sa lumalabas, ito yung frontage, fronting road. Nandun, ayun yung isa. Okay. Ayan, ito yung isa. Ito. Yan. So, pantay yan doon. Diretso doon. Kung dito, nakikita dito yung isang tubo yata. Yan. Isang ganito. Yan. So, that is about 15 or 16 meters. Alright? Diretso doon. Okay, so, hindi nakasama yung ibang structure dito. Ito, pasok sa loob. Okay. Tapos ayan, kasama na po yan kapag binili niyo itong lote. Endo yan. So there you go mga boss, mga sir. Ang property ay nasa 5,405 square meters. Titulado po yan, clean title. Ito po kasi, binili ito tapos binibenta ulit ng nakabili. Para bang buy and hold lang nangyari. So nung napatituluhan niya na, siyempre maganda na presyo. Binibenta niya na ngayon ng 3.5 million. Alright? Negotiable siguro yung property. Bigyan nyo lang ako ng buy offer. I-negotiate natin yung presyo sa may-ari. And then, kapag nagustuhan nyo yung presyo, either na pwede muna kayong mag-ocular viewing dito o mag-ocular viewing muna kayo bago po tayo makipag-negotiate sa price ng property. Alright?
So, schedule na po kayo ng visitation nyo, tripping ninyo, nandyan ang aking contact details, ano po, ang aking contact number. By the way, this is in San Narciso, Zambales. San Narciso, Zambales is about 180 to 190 kilometers from Metro Manila. Say mga 4.5 to 5 hours drive from Metro Manila. Tapos ito, from public market ng San Narciso, this is about 2-3 minutes drive. Then, ganun din po papuntang highway, 2 to 3 minutes drive from here. Access by cemented road. Meron na pong kuryente dito. At I think meron na rin linya ng fiber internet service provider. Meron na po dyan. Ang rough road lang is about less than 150 meters. Andun na po kayo sa concrete road. Very accessible. Okay? So, yung mga interesado po dyan, mga boss, mga ma'am, mga sir, tawag na, PM na, email nyo ako, nandiyan ang aking contact details. Maraming salamat po sa inyo. Till the next video. Ciao.